Panginoong Ama, salamat po sa pagkakataong ito na minsan pa ay kinatagpo mo ang bawat isa sa amin. Salamat po sa bawat isa na may kalayaan at may kaligayahan at may pagkauhaw at may pagkagutom nang dumating sa lugar nito, believing. Kami po'y nananampalataya na samantalang kami ay lumalapit sa iyo, anumang po ang nadarama namin sa aming puso, sa aming kaisipan, sa aming buong buhay. Kami po ay kinatagpo mo na ng iyong dakilang pag-ibig, ng iyong kapayapaan, ng iyong pagliligtas at ng iyong kalakasan ngayong umaga. Salamat po samantalang kami mauupo sa lugar nito as we welcome the presence of the Holy Spirit to teach us of the ways that you have want us to receive mga katotohanan na gusto mong matanggap namin. Ibinubukas namin ang aming kaisipan at ang aming puso upang ito ay aming matanggap fully at maipamuhay namin na may pagtatagumpay sa araw-araw. Salamat po sa iyong banal at buhay na salita na aming papag-aralan, pagsasaluhan ngayong umaga. Pinapahayag po namin ang iyong salita ay buhay, mga pangyarihan, at ito'y hindi babalik sa iyo nang walang nagawang milagro sa aming mga buhay. Kaya nga po, Ama, ang aming pong paglapit sa iyo ngayong umaga ay sa pagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa iyong pag-ibig na patuloy mong ipinadadama sa amin ng walang hanggan at walang there is no boundaries and there is no limit that you are providing your presence and your love and your blessing upon us. Kaya naman po, naririto kami. We join our hearts and our spirit together in receiving everything that you have prepared for us for this day. Panginoon, that you will be glorified in our lives samantalang kami nakaupo sa iyong paanan ngayong umaga. Magpahayag ka po sa amin at may puso kami na tutupad at may kaligayahan mabubuhay para sa iyo, dahil sa iyo at sa pamamagitan mo lamang. Father, all of these things with thanksgiving, ginagawa namin sa panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesu Cristo. Amen and amen and amen. Magandang umaga po sa lahat. Salamat sa mga masasayang mukha na nagkakatipon ngayong umaga. Expecting, nananampalataya, na tunay nga God can work miraculously in our lives and through our lives as we join our hearts and our spirit together in one accord. Wala pong pagkakaiba. Tayo po'y isa sa Panginoon. Noong pong nakaraang January 1st, first Sunday of January, atin pong napag-aralan ang abiding in God, abiding in the presence of God. Ibig po sabihin na napag-aralan na po natin at ako'y nananampalataya na ito'y ginaganap natin sa ating buhay araw-araw na tayo'y nananatili sa presensya ng Diyos. Step by step po ay pinag-aaralan natin paano natin ito magagawa. Unang-una ay tayo malapit sa Panginoon. Ano man po ang nangyayari sa ating kapaligiran o sa ating buhay, tayo po ay laging nagpapasalamat. At ngayon pong umaga, ay papag-aralan naman natin, as we are abiding in God, we have to stay together in love. Amen! Love Day, Love Month po ngayon, at tamang-tama na ating ipahayag ang pag-ibigan sa bawat isa. Kanina po habang tayo nag-worship, may pinaalala sa akin ng Panginoon tungkol sa pag-ibig. Mahirap po kasi sa pagsisimula. Kasi hindi naman kami magkakakilala noon. At sa karamihan po, nung magsimula kami dito, ay magkakamag-anak sila. May panahon po na may kumalat na reklamo para sa akin. At alam ko po na walang kakampi sa akin dahil sila'y magkakamag-anak. Bago po
nakatayo na po ako at magsisermon, pinaalala sa akin ng Panginoon ng pag-ibig. Kasi wala po akong nilalaban sa kanila kasi magkakamag-anak sila at hindi naman nila ako bibigyan ng pagkakataon ng mga tuwiran. Kasi ano na yung pasya nila eh. Bago po ako magsalita sa pulpito, bumaba po ako at inakap ko yung pinakamayor na nagiging sandig ng problema. Pagbaba ko po, inakap ko siya, humingi ako ng tawad. At doon po nagsimula ang spirito ng pag-ibig sa bawat isa. Hindi po kami nagkahiwa-hiwalay. At kayo po'y narito tayo na may pagkakagumpay. Kasi buwan po ng pag-ibig, so inaalala sa akin ng Panginoon na ang pag-ibig ng Diyos ay kapangyarihan. Amen po ba? Amen. Amen. Staying together. Sa teksto po natin, pakibasa sa John 17, mula po sa verse 21. John 17. As the Father is with me, and Jesus is with the Father, ipinapahayag po ng John 17:21. Babasahin po natin ito mula sa 21, 22, and 23. Pwede pong pakisuyo, magdadrama po tayo kasi para makita natin ang larawan ng sinasabi ng Panginoong Hesus. Pwede pong pahirap si Pastor June dito sa stage kasama ko. At saka si Brother Mark. Isa si Brother Mark. Nandyan ba? O sino nandyan na brother? Okay. That all may be one Father. Just the Father is, okay, pakihiram kay Brother Bert. The Father is with the Lord Jesus Christ. The Father is with the Lord Jesus Christ, and the Lord Jesus Christ is with the Father. One. At ito pong pagkakaisang ito na itinutulong ng Panginoong Hesus is because that they may be one. Ano ito? The Father is with me and with you. May they be one. But, ay, wala ng mga bata. Okay. The Lord Jesus Christ is with the Father, and the Father is with the Lord Jesus Christ, so that all believers may be one in God. Salamat po. Saan na tayo ngayon? Di ba napag-aralan na natin na tayo ay bahagi ng katawan ng Panginoong Hesus Kristo? Amen. That we will be one in God. Verse 22, bakit kailangan ang magkaisa? The glory of God is with the Lord Jesus Christ. Verse 22, I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. Amen. Hindi lang po pagkakaisa ang ipinahayag at ibinigay ng Panginoong Hesus na kapahayagan sa bawat mananampalataya, kundi the glory. Hallelujah. Sabi po sa Tagalog, karangalan. That the glory which the Father has given the Lord Jesus
Jesus Christ, I have given them that they may be one as we are one. Verse 23, Jesus with us, and the Father is with us. The Lord Jesus Christ is with us, that we may be perfect. 23. You in me, so that they may be brought to perfect unity, that the world will know that you have loved them. That the world will know that you have loved me as you have loved them. Amen. Ang pagkakaisa po na pinapahayag ng Panginoong Yesus dito, napaka-perfect dahil ang pagkakaisa ng the Lord Jesus Christ and with the Father, and with the unity of the Father and the Son, that we may be united with them. Kaya nga tayo tinatawag na tayo bahagi ng katawan ng Panginoong Jesucristo. At sa pagkakaisang ito po, upang makita ng mundo na tayo ay iisa, and the glory, ang karangalan ng Diyos. Dahil sa ating pagkakaisa, ang karangalan ng Diyos, the glory of God will be seen by the world because we are one. Amen. Napakahalaga po ng pagkakaisa nating mga Kristiyano. Bakit po? Masakit po sa ating puso na marinig na kahit sa loob ng simbahan ay may hindi pagkakaisa. Alam po natin sa Psalm 33, 133, how good and how pleasant it is the brethren to dwell together in unity. Yung pong anointing ng Panginoon na dumadaloy sa pinaka-high priest ay nagdadala sa atin ng biyaya. Even blessing of life forevermore. Bigyan po natin ng kahulugan o kahalagahan ang pagkakaisa. We have to strive to be united. Ano man pong whatever differences or problems na dumarating sa atin, halimbawa po sa ating sambahayan, ako po'y nalulungkot at nalibiyak ang aking puso. Kung meron akong nakikitang nanay na halos isumpa na ang kanyang anak. Kahit po sa sasakyan, sa jeep, kung may bata na malikot, papagalitan na ng nanay at sasabihan ng kung ano-ano. Ako po ay matatawag na pakialamera. Dahil yung po bahay namin sa Iloilo, townhouse po yun, tabi-tabi ang mga pintuan. Isang gabi po ay narinig ko nag-aaway ang mag-asawa sa labas ng bahay nila. Sabi ko, Panginoon, pag labas ko bukas, at may nakita ko, kahit isa lang sa kanila, kakausapin ko. Di ginawa ko nga po, kasi siyempre, pag sinasabi mo sa Panginoon, dapat gawin natin. Pagdating po na ako yung lumabas, nakita ko yung misis nagsasampay. Hindi po nila ako makilala, nagpakilala ako. Sabi ko, pasensya ka na, kasi narinig ko gabi, nag-aaway kayo ng mister mo. Nagalit yung babae. Paano naman, pastora? Binayaan ko siyang magsalita. Sabi ko, sino ba yung kaaway mo? Yung mister ko po. Mister mo pala eh. Di ba, sumumpa ka na mamahalin mo siya habang buhay? Oo nga po, kaya lang po. Sabi ko, para gusto mong magbago ang mister mo, baguhin mo ang pagtingin mo sa kanya. Mahalin mo. Mahalin mo. At isipin mo sa iyong puso, sa iyong kaisipan, he is the best husband in the whole wide world.
kahit ano pa nakikita mo ngayon, I believe that as you change your mind, you can see the changes in His life. At ganun nga po ang nangyari. So sa ating pong buhay bilang Kristiyano, nagkakasama-sama po tayo. Ito po ay isang patotoo dito sa The Word of God, Christian Fellowship ng Imos. Nagkaroon po kami ng reunion, magkakapatid. Galing po ako dito sa simbahan, kaya nakadamit po ako ng formal. Sa halip may mga kapatid ko, yung mga sister-in-law ko ay batiin ako o kisan. Di ba tayo, nagmamano tayo dito, nagkikisan tayo. Kami magkakamag-anak pa naman. Ang sabi sa akin bakit ka naka-boots? Bakit titignan nila yung boots ko? Hindi na lang yan tinignan na nandun ako at present ako sa reunion. Tapos may isa naman ang sinabi, saan mo nabili yung damit mo? Sabi ko yun lang, hindi ko masasagot sa'yo kasi lahat dyan pinipigay lang. Iniisip ko, bakit sa Word of God nagkikisan kami, nagmamanuhan kami? Dito sa reunion ng pamilya namin, pamilya mismo, ano nakikita sa akin? Nakakaiyak naman, di po ba? Kaya yun po ay aral sa akin. Kaya ito pong pag-aaral natin ngayon na pagkakaisa ay talagang mahalaga sa aking puso. Pagkakaisa, dahil ipinakita na po sa atin at inutos ng Panginoong Yesus that we have to be united. Amen. Tayo po'y magkaisa dahil ang Panginoong Yesus at ang Ama nagkakaisa at tayo naman sa kanilang pagkakaisa ay tinawag niya upang tayo magkiisa sa Kanya, upang sa ating pagkakaisa ay makita ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Kung tayo na gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, sasabihin, dahil Kristiyano yan. Di po ba? Ang Diyos po ay nabibigyan natin ng kaluwalhatian sa ating buhay na ipinapahayag araw-araw. Hindi na po tayo makikisali sa gulo. Magulo na po ang mundo na natin dagdagan. Kaya itong ating pag-aaral ay maunawaan natin na yung ating pagkakaisa, hindi dahil lang doon sa kapatid natin na yan na kaibigan ko or kabals ko. Our unity is because the Lord Jesus Christ and the Father is one, and we are called to be one with them. Hallelujah! Amen! Di po ba? Dahil alam natin na tayo nananatili sa Panginoon, tayo ay mananatiling magkakaisa, at ang pagkakaisa natin is because of the unity of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Ano pong problema? Ano pong mahirap? Na hindi natin magawa na magkaisa sa pag-ibig. As this is a love month, ang purpose po na tayo ay tinuturuan ng Panginoong Yesus at ng Ama na magkaisa so that the world will know, upang makilala ng tao na the Father sent the Lord Jesus Christ. Sent me and has loved them as you have loved me. Hindi po kayang maarok, hindi kayang masupat. Sa ating pong pagkakaisa ay nauunawaan at naralaman ng mundo na ang Panginoong Hesus na ating ikinabubuhay at pinaglilingkuran ay buhay at ipinahadala para sa ating kaligtasan. Amen. And sa ating pagkakaisa ay maunawaan natin that you have sent me and has loved me. Ang pag-ibig kaya pinadala ng Ama, Panginoong Hesus dito sa lupa, ay dahil mahal niya tayo. Amen. Hallelujah. At ang sukatan ng pagmamahal na sinasabi dito, the Father has loved you as He has loved me. Hallelujah! Ang sukatan ng pag-ibig na ibinigay ng Diyos Ama sa atin ay kasing bigat, kasing lalim, kasing lawak ng pag-ibig ng Ama sa Panginoong Heso Kristo.
Maunawaan po natin ito, hindi na natin maiisip na tayo'y pinabayaan ng Diyos. Na tayo hindi dinidinig ng Diyos. Na ang Diyos ay malayo sa atin. Napag-aralan na po natin ito. The breath of life that we have is from God the Father. Sabi nga po sa Isaiah 43, kaya bang kalimutan ng ina ang kanyang anak na pinadigili? Pwede kasi iba din natapon nga sa basura ang bata. But I will not forget you! Hallelujah! Paano nga naman makakalimutan ng Ama ang bawat isa sa atin, kahit tayo salbahe? Tayo po ang nakakalimot, hindi po ang Ama. Because He loved the Lord Jesus Christ and sent this in this world to suffer and die to save us. Dahil yung pag-ibig ng Ama na ibinigay niya sa kanyang anak ay siya ring pag-ibig na ibinibigay niya sa ating lahat. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kahit kulang po tayo sa pag-ibig na natatanggal sa ating asawa o sa ating mga anak o sa ating mga friends, pupunuin po ng Panginoong Ama ang pag-ibig na yan, knowing that He loved the Lord Jesus Christ and He loved us as the same. Hallelujah! Ano pa po bang kulang natin? Sa mga pag-ibig na ito po at sa mga binibigay ng Ama para sa atin upang tayo magkaisa. Sabi po niya, so that the world, I in them and you in me, that they may be brought to one complete unity, that the world may know that you have sent me and has loved them as you have loved me. Yung sukatan po ng pag-ibig ng Ama sa Panginoong Jesus ay siya rin pag-ibig na ibinigay niya sa atin. Kaya nga pinadala niya dito sa lupa upang siya ang maging bayad ng ating mga kasalanan dahil mahal niya tayo katulad ng pag-ibig ng Ama sa kanyang bugtong na anak. At bakit po ito pinapahayag sa atin ng Panginoon? Sabi po, karugtong po doon is, so that the world will know. Tayo po na kanyang mga minamahal sa ating pong buhay araw-araw, that we may show forth the glory of God sa ating buhay. Araw-araw ay nagpapatunay ng kapangyarihan, pag-ibig, at kaluwalhatian ng Diyos. Yun din po ang sinasabi sa Salmo ay sa Isaiah 43 na these people whom I formed for myself, tayo po na kanyang nililok sa kanyang makapangyarihang kamay at tayo kanyang binigyan ng buhay upang tayo inaangkin niya, hindi niya tayo tatakbil. These people whom I formed for myself, para sa akin, sabi ng Panginoong Ama, so that they can show forth my praise. Sa ating pong buhay araw-araw, ang ating katungkulan ay magpahayag ng kaluwalhatian at karangalan at pag-ibig ng Diyos. Una sa Kanya, kasi sinasabi po sa Matthew 22:37, we have to love the Lord with all our hearts, with all our soul, with all our might, and with all our strength. Yan po ang ating vertical na relasyon. Kaugnay po ng ating pinag-aralan, abiding in God at all times. Pagsumikapan natin na tayo laging nakaugnay sa Panginoon. And loving one another as you love ourselves, sabi ng Panginoon Jesus. Sa dalawang kautusan ito, at dito ngayon nabubuo ang kautusan. Amen. Ibig sabihin po, it is a sign of the cross. Vertical, loving God
God with all our hearts, with all our mind, with all our strength, with all our soul, and loving one another as we love ourselves. Sa Biblia po ay lagi natin makikita sa ating pagbasa ng kanyang salita na there is always a pattern. Meron pong tuntunin na nakikita natin at nagiging maliwanag sa atin. Sa tuwing pagbabasa natin, alam natin na we have to have that vertical relationship with God and our relationship with one another, kasama po ito sa kanyang kapahayagan. Because we love God, paano po natin may pakikita sa Panginoong Ama ang ating pagbabalik ng pag-ibig sa Kanya? That these people whom I send for myself will show forth my praise. Ipapakita natin sa ating araw-araw na pamumuhay ang Kanyang kaluwalhatian. Amen. Matagal po, sobra na po ako, 45 na pastor. And itinatanong ko po sa Panginoon, paano po ba yung pagpapakita ng kaluwalhatian sa magitan ng aking buhay? Paano kita mabibigyan ng kaluwalhatian? How can we glorify God? At simple lang po ang Panginoon, di ba? Ang isda po ay, kukuha tayo ng halimbawa, sa kapaligiran. Kasi we know that this world was formed by the power of God. Kaya lahat sa ating kapaligiran ay nagtuturo sa atin ang katotohanan na galing sa Panginoon. Yeah. And we are the purpose. We are the sole purpose why God created this earth for our benefit. Kaya lahat po na nakikita natin sa ating kapaligiran ay meron tayong makukuhang aral at katotohanan dahil lahat niyan ay galing sa Panginoon. Ang isda po ay ginawa ng Panginoon on the birds that swims in the ocean. At ito po ay maligayang nabubuhay dahil nandun sila sa ocean. Yun ang kanyang habitation. Napag-aralan po namin nung isang natin na ang isda hindi po nilalagay sa aquarium. It is not natural for a fish to be in the aquarium. Kasi hinahadlangan mo ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. And He cannot give glory to God kung siya ay nasa loob ng aquarium. Hindi siya lalaki at hindi siya magpa-progress the way that God has planned for the fish to be. Kailangan siya nasa ocean at siya maligaya at siya ay nag-produce ng kanyang company, ng kanyang community. At yung pong community ng mga isda na dumadami na may kaligayahan at is for the benefit of man. Samantalang ginagawa ng isda, ang kanyang purpose why God created the fish is because for the need of the humanity. Hindi para sa kanyang sarili. Ganon din po ang halimbawa puno. May malaki po kaming puno ng mangga sa gilid ng aming bahay. At yung umaga po ay nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga halaman sa aming kapaligiran. Isipin po natin, ang mangga o ang mga bungang kahoy ay tumatanggap ng tubig at hangin and energy from lahat sa Panginoon. Pero yung kanyang tinatanggap at yung kanyang buhay, it's not for his benefit. Siya'y namumunga, siya'y namumulaklak dahil ito ang kalooban ng Diyos sa kanya. At para sa kabutihan ng minamahal ng Diyos, ang tao. Hallelujah! Kaya po kung titingin tayo sa ating kapaligiran, we can see how everything on earth is giving glory to God by fulfilling its purpose. Sa ating buhay, naitanong na po ba natin, Panginoon, ano ba ang plano mo sa aking buhay? Because every one of us, sabihin na po natin, everyone, meron pong itinakda na tungkulin. Amen. Kaya tayo minahal
para tayo ay magpakita, magpahayag ng kalwalhatian ng Diyos. Dito sa lupa, sa ating buhay, ay makita ang kalwalhatian ng Diyos. Nagawa na po ba natin? Ngayon po ay pumapasok tayo sa pangalawang buwan ng taon, 2025. At sa Jewish Feast of Rosh Hashanah, ito po ay pilgrimage, ito po ay paglalakbay ng pag-asa. Hallelujah. Kung sa nakaraan pong mga panahon ay hindi tayo naging productive or fruitful, ngayon po tayo po ginigising ng Panginoon. Kami po sa pagsisimula dito, ayan si Tita Wen, tsaka Sister Ori. Kami po ay nangangaral ng salita ng Diyos kahit sa ilalim ng punong sampalok. At isa po sa bunga ng pangangaral ko at pagbibigay ko ng nagko-crusade po kami kahit sa ilalim ng sampalok. Wala po kami mahusay na singer, wala po kami gitara, wala po. Basta po nagsasalita kami kahit saan kami makarating. Ay siya ng chaplain ng Imos ngayon. Hallelujah. Dahil nangaral ako sa ilalim ng puno na sampalok sa Pupandala. Kaya po, kahit saan tayo makarating at may kapahayagan, kaparaanan na tayo magpahayag ng pag-ibig ng Diyos. We will have to take that opportunity to share the gospel of the Lord Jesus Christ, to give glory to God, na tayo tinawag niya sa kanyang upasan. Tayo po ay nakakapagbigay ng kalwalhatian sa Panginoon. Katulad din ng ibon, nasa mga salmo na ang lahat sa ating kapaligiran ay sa Panginoon. Nasabi po ito sa ating pagpupuri. At ang ibon po, alam niya ang kanyang katungkulan. Maaga pa ay kumakanta na. Yeah. Hallelujah! Kumakanta na ng papuri sa Diyos. Kumusta ang mga Kristiyanong minamahal at inihanda ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian? Hallelujah. Yeah. Tulog pa ba? Yes. Ang ibon po ay kumakanta na. Kasi ang ibon, hindi po sila nagtatanim at hindi rin sila umaani, pero hindi po sila ginugutom. Yes. At hindi po sila nagkaka-COVID. Yeah. Dahil sila'y gumagawa ng kanilang accountability na sila'y binuhay ng Panginoon para kumanta at magpuri sa Diyos sa pasimula pa lang ng umaga. Kamusta po tayo na binigyan ng lahat ng kayamanan, kagandahan, kapangyarihan, kapayapaan, kalusugan? Huwag po natin itulog. Dahil totoo po, sabi po sa Ecclesiastes, Yeah. God has given us time for everything. Yes. Pare-pareho po yan. Kahit nasa States tayo, nasa Canada, wherever we are, we have the same 24/7. Amen. Kaya lang po, itanong natin sa ating sarili, paano natin ginagamit yung 24/7? Because God gave us time na pag ito'y lumagpas na, hindi na pwedeng ibalik. Amen. And lahat tayo, pare-pareho tayo, binigyan tayo ng time. Pero yung resulta ay nagkakaiba. Di po ba may parabola sa New Testament na mayroong taong nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Mabilis lang. Pero yung isa nagtayo ng bahay sa kanyang sa batuhan. Pareho po ng panahon na sila nagtayo ng bahay, sila ay pareho ng panahon. Pero dumating ang bagyo. Ang nagmadali ng pagtatayo ng bahay sa buhanginan ay na-wash out. Amen. Pero yung nagtatag ng matatag na bahay sa batuhan ay nananatili. So God gave us the same time, but the result is different. Yeah. Ako po nag-83 na. Kamusta kayo? And ito pong buhay nito, kami po may asosasyon na buong mundo
buong mundo. Buong Pilipinas na mga pastor ay nagpupuri, nag-aaral ng salita mula sa alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Araw-araw kahit linggo. At meron po kaming grupo-grupo. Katulad po ako'y nakasama sa grupo ng Iloilo. Isang araw sa isang linggo, sa loob ng isang oras, kami po'y nagsasama-sama sa Zoom at kami po'y nananalangin. Pinapanalangin po namin ang Pilipinas, pinapanalangin namin ang Israel, pinapanalangin namin ang lahat na dapat ipanalangin. At kasama po namin sa mga activities ang 257 nations. Kwentuhan ko kayo ng aking mga gawa. Lunes, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, meron po kaming meeting. Lahat ng mga pastor sa buong Pilipinas, may meeting po kami, Zoom meeting. Alam namin kung ano nang nangyayari sa mga grupo-grupo. Tapos Tuesday po, meron akong eskwela, nag-eskwela po ako. Alas 2 hanggang alas 4, sa Zoom din po yun. At Wednesday, meron po kaming worship sama-sama buong Pilipinas at yung ibang mga nation, 257 nations nakikisama sa amin, ay nag-worship po kami mula sa alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Pagdating po ng alas 8 ng gabi, kami, grupo namin, sa mga mga minister sa Thailand, nagpipray po kami alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Yun po, kaya mga alas 10 na ako nakakatulog. Tapos, pagdating na naman ng alas 4, kano na naman ang aming routine. Eh, sa edad ko pong ito, dapat, tulog kain lang ko. Kaya wala pong retirement sa mga pastor. Amen. Kailangan po, habang tumatagal tayong pastor, lalo tayong nag-aaral, lalo tayong tumatatak sa Panginoon. Hindi ko pwede sabihin, Panginoon, sobrang namang 40 years, isang generation na akong naglilingkod sa iyo. Eh, pwede na akong mag-retire. Asa na aking retirement fee? Hindi po, patuloy pa rin. Kasi katulad po ng pagbibisikleta, pag huminto ka ng pagpedal, babasa ka. Kaya we have to go on. Because God has planned for every one of us. Kailangan po gawin nating seryoso Amen. ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Dahil ang sabi po sa atin sa Matthew 28 na we have to go 18 to 20 is we have to go and preach the gospel of the kingdom before the end comes. Hindi po darating agad ang Panginoong Jesus dahil hindi pa po natin nagagawa ang ating layunin na ibinigay ng Diyos sa atin. Gagamitin ko po yung pahalimbawa ni pastor natin. Tayo pong lahat ay may responsibility to reach out to many people as we can upang sila'y madala sa kaharian. Sabi ng Panginoong Jesus, I have so many sheep that are still needed to be brought to the kingdom. Marami pa po. Ito po ang ating responsibility. Yung pong ating mga kamag-anak, yung pong ating mga kapitbahay. It is our responsibility. Yung pong halimbawa ni Pastor, sa bagay magaganap mo ang iyong tungkulin. Kahit natapos na ang buhay mo dito sa lupa. Doon sa iyong huling lamay. Kasi sa huling lamay, maraming dadating ng mga kaibigan mo at may magpapahayag ng salita ng Diyos, maliligtas sila dahil sa huling lamay mo. Credit mo pa rin yun. Pero huwag natin hintayin yun, malungkot yun eh. Hintayin natin na kahit ngayon hindi na po ako makapagpahayag ng salita ng Diyos sa katabi ko sa bus. Kasi pag upo nila sa bus, hawak na nila yung cellphone. Hindi ko na po makausap. Kaya,
Delikado po pala yung cellphone. Kaya po pala ang pangalan ng doon ay cell. Tayo po pala yung kinakalaboso. Ang ating isip, ang ating time, Yeah. sa phone, cell. Nakaselda ka doon sa cellphone mo. Hindi mo na magawa yung dapat mong gawin dahil nakaselda ka na. Kaya huwag po tayong magpapreso. Huwag tayong magpaselda sa ating mga cabinets. Meron pong panahon na mapapakinabangan. Amen. So ang ating pong kapaligiran ay kumikilos ayon sa kalooban ng Diyos. At dahil tayo kumikilos ayon sa kalooban ng Diyos, tayo po ay nakakapagbigay kaluwalhatian at karangalan sa Diyos. Yeah. When we do our part here in the world, God is being glorified kasi nakikilala nila. Sa bus po, kung sila ang unang magtatanong sa akin, yun po pwede ko silang kausapin. Sasabihin nila, ilang taon ka na? Di sasabihin ko po, bakit ang lakas-lakas mo pa? Hindi nyo na itatanong, ang kalakasan ko po ay galing sa Diyos. Amen. Pwede na ako magpahayag sa kanila. Yeah. Kasi kahit po bata pa, kung sila'y nabubuhay lang para sa kanilang sarili, kain, tulog o magtatrabaho, hindi po tatagal. Kasi ang ating pong tunay na buhay ay galing sa Diyos at dapat tayo lagi naka-connect sa Panginoon araw-araw. Amen. Katulad po sa sinasabi sa John 15:5, na tayo ay dapat naka-connect sa Panginoon sa lahat ng panahon. Dahil ang mga branches na hindi naka-connect sa puno ay nalalanta. Walang magagawa. Nalalanta, namamatay. Ganun din po, meron po akong nabasa na nung bago pa lang akong Christian, the greatest miracle on earth ay ang buhay ng tao. Kasi ang buhay po ng tao na galing sa Diyos at patuloy na nakakonekta sa Diyos, ang karamdaman po ay hindi makakapanatili. Dahil ang presensya ng Diyos at ang karamdaman ay hindi pa rin magkasama. So sino ang namamayani sa buhay mo? If you are connected with the vine, if you are the branches that is connected to the vine, lahat ng kapangyarihan, lahat ng energy, lahat ng nutrients na nasa puno, nasa ugat, ay dadaloy sa iyo. So there is nothing impossible with God na gawin sa ating buhay. Ako po'y 51 years old na nang ako'y sumagot sa Panginoon tungkol sa misyon. Hindi po ako nanghingi ng kahit saan o kahit kanino para ako makapunta sa misyon. Sabi ko lang po sa Panginoon, Panginoon, ready na yung bag ko. Pinag-aralan ko na ano yung national anthem ng Thailand, yung nag-aral na ako tungkol sa Thailand. Kung saan mga gagaling ang aking paggastos, kung kailan ako aalis o kung saan ako pupunta, Panginoon na bahala. Kasi siya tumawag sa akin di ba? Di siya bahala sa lahat. Katulad na pupunta tayo sa Eat All You Can. May nag-invite sa'yo. Sinong babayad? Di nag-invite sa'yo, kain ka lang hanggang gusto mo, di ba? So, sa buhay natin, we are united with God. Jesus is with the Father, Father is with the Lord Jesus Christ, and we are united with Him. Sinong bahala sa atin? Diyos. Meron din po sa New Testament na sinasabi na my life is hid in Christ. Ang aking buhay, sabi ni San Pablo, nakatago sa Panginoong Yesus. At ang Panginoong Yesus ay nakatago sa Ama. Huwag sabihin ng Kristiyano na, ang kaaway, lagi ako hinahabol. Paano ka hahabulin? Alam mo, nakatago ka sa Panginoong Yesus at ang Panginoong Yesus ay nasa Ama. Dadaan mo na sila sa Ama at sa Panginoong Yesus bago ka marating. So you don't need to be afraid because we are united with God and we are united with one another. Kahit saan po tayo makarating, God will always give us witnesses and give us tulong na
hindi niya tayo pababayaan. Marami po akong istorya, experiences na kahit na imposible, it becomes possible with God. Believing that God is with us, He promised never to leave us nor forsake us until the end of the ages. Ito lang po ang hindi ko talaga malirik na pangyayari. Samantalang tayo patuloy na we are united and connected with the vine, we will bear much fruit. Huwag po tayong malanta, huwag po tayong humiwalay, huwag po tayong malungkot. Yeah. We don't need to miss the truth that we are hidden in Christ and Christ is in God. Noong pumutok ang pinatubo, June 12, sa linggo din nun, January po pala yun. January 13, flight po namin mula sa Manila to Iloilo. Hanggang 10 o'clock po, naghihintay ako ng news. At ang sabi sa NAIA will be closed and all flights will be cancelled. Starting this 10 o'clock ng 12, January 12. So, 13 po yung aming biyahe. So, wala po, hindi kami makakabiyahe. Pero, ang tinanong ko po doon sa binilihan ko ng ticket, anong gagawin ko sa ticket? Cancel na lahat ng flight. Kailangan po pumunta kayo sa airport para malaman yung anong next step. Di dali-dali kami, tumawag kami ng GAT. Alas 11 na po ay yung aming flight is 12:20. Sabi ng driver, nanay, imposible po na tayo makarating. Hindi po tayo makakarating sa airport ng 1 oras. Nasa Bustillos po kami. Sabi ko sa kanya, sige, drive ka lang dyan at ako'y mag-pray. Kahit po ako at saka yung driver ng patotoo. Alam niyo ba ang patotoo ng driver? Ma'am, 15 minutes lang tayong bumiyahe. Hallelujah! Isipin niyo, 15 minutes lang from Bustillos to airport. Paano nangyari yun? Because God is with us. Hallelujah! Tapos po, yung mga papasok pa lang sa airport, ay hanggang doon lang po sa, kung kukuha tayo ng halimbawa, hanggang doon lang po sa patinding araw. At wala na po kaming card na magagamit. Kami po pag ng Iloilo, madami pong padala, 2 malalaking boxes, at 8 na backpack. Wala po kami magagawa. Tumayo lang kami doon at ako'y nanalangin, Panginoon, dinala mo kami dito sa airport ng Himala. Ikaw din po ang gagawa ng Himala. Paano kami? What is the next step? May bigla pong kumuha ng 2 naming box na malaki. Hindi siya naka-uniform. Sabi niya sa akin, sunod kayo. Binibig namin yung iba. Diretso kami! Hindi kami chinek ng gwardiya. Hindi po ba pag pumasok ka sa airport, yung ticket, yung ID, 3 kami. Hindi po kami chinek, diretso kami. Pagdating doon sa check-in, binigay ko yung ticket, sabi niya, close na po ang check-in. Pero hindi niya binalik sa akin yung ticket, sabi niya, pasok po tayo sa loob, pumasok kami sa loob. Kasi, yun. Pagdating sa loob, binigay namin yung mga bagahe namin. No question asked. Pasok kami. Hallelujah. Pagkatapos po noon, humingi pa ako ng wheelchair kasi marami pa kaming dala, may bata pa kaming kasama. Sumakay pa ako sa wheelchair para hindi kami umakyat doon sa elevator. Yung pinakahuli po na check-in, yung scanner, sabi na nagtutulak sa akin ng wheelchair, ma'am, mukhang hindi tayo papasa dito. Kasi ang dami niyo pang balutan. Sabi ko, sino ba dapat kausapin? Tinuro niya yung babae. Katapat ko. Ang ginawa ko, gumanon lang ako sa kanya. Alam mo ang senyas niya? Pasok! Pasok. Hindi po kami hindi ako makapahinga dahil punong-puno po ng tao.
upuan. Eh dahil meron ako wheelchair, nakaupo ako. Tapos yung dalawang kasama, pinaupo ko sa aking mga bagahe. Alas 12, lapas na po yung aming, flight number. Hindi po ako makapahinga kasi lahat ng narinig ko, flight cancel, flight cancel, flight cancel. Alas 3 ng hapon, narinig ko, hilo, flight number cancel. Eh di sabi ko po doon sa dalawang kasama, bababa ako, dito kayo, huwag kayong aalis kahit sinong tumawag sa inyo o sabihin, tinatawag ko kayo, huwag kayong kikilos dito, hintayin niyo ako, babalik ako. Eh di nagpipray ako, Panginoon, paano ko ibabalik? Babaruin yung dalawang malaking karton at yung mga bagay ko. Di, dala-dala ko po yung aking, booking, number. Binigay ko sa gwardiya kasi bababa ako. Milagro na naman po. Sabi ng gwardiya, Ma'am, hindi po yung flight yung cancel. Yung pong nauna ang na-cancel. Ito po, hintayin nyo. Hallelujah! Sa madali pong salita, alas 5 ng hapon, kami po'y naka-flight. Kaya ito po ang kapahayagan na nung nandun ako sa aeroplano, kinumurot ko sarili ko, Panginoon, hindi ito panaginip. Tapos nagpatotoo na po ako sa mga katabi ko na ito ay milagro ng Panginoon. Lahat ng mga flight, narinig ko cancel. Pero kami po naka-flight. Kinukurot ko sarili ko hanggang makauwi ako ng bahay. Tunay po na sa Diyos natin, dahil tayo ay nakikiisa, tinawag tayo ng Panginoon para sa Kanya, at dahil sa Kanya, upang maipakita ang Kanyang kabutihan at kalwalhatian, all things are possible with Him. Amen! Paano po tayo makakapanatili na connected sa Panginoon at sa bawat isa? Ephesians 4, mula po sa 3. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Pagsumikapan daw po natin na tayo ay magkaisa sa pamagitan ng banal na Espiritu na nagpapahayag ng kapayapaan. Ang Panginoon po ay ibig sabihin, pagsunod po natin sa Panginoon, hindi mahirap. Kung meron pong nang-aaway sa atin, huwag po natin suklian ng away. Suklian po natin ang kapayapaan. Di po ba sinasabi ng Panginoong Yesus, kung merong umaaway sa inyo, pakainin nyo. Pakainin nyo. Bigyan pa natin ng biyaya yung nagagaling sa atin, yung nang-aaway sa atin. Huwag natin pantayan yung kanyang galit ng galit. Ito po ang kaparaanan na tayo makakapanatili, na tayo nagkakaisa. Kasi yung pagkakaisa is a simple katotohanan, testimony, na tayo ay nakikiisa din sa Panginoon. Nakikipag-isa tayo sa Panginoon at tayo nakikipag-isa sa ating kapwa. Kahit hindi po sila mananampalataya, sila po'y magiging mananampalataya sa Diyos na ating pinananampalatayanan dahil hindi tayo sumasagot sa away. Yung pong away ay hindi galing sa Panginoon. At ang ating laban ay ang yes ng banal na Espiritu, the gift of the Holy Spirit, which is peace and love. Mahalin po natin sila kahit tayo inaaway at atin po silang pahayagan ng kapayapaan. Wala pong laban. There is no law against love. Kung tayo pinagmamahal ng pagmamahal na galing sa Panginoon, wala pong makakalaban. We are always on the winning side when we have the peace of God that the Holy Spirit is guiding us. Amen. Meron po tayong kapayapaan sa lahat ng panahon.
Sa verse 4 po, one spirit that joined us together. There is one body. Ang ating pong pagtingin sa ating mga kasamahan, katulad po ng ating drama, ang Panginoong Yesus ay suma sa Ama at ang Ama ay suma sa Panginoong Yesus. At tayo ay ini-unite sa kanilang pagkakaisa. Tayo po ay bahagi ng iisang katawan ng Diyos. Iisang Espiritu. Iisang Father. Bakit po tayo naghihiwa-hiwalay? Bakit po tayo nag-aaway? Madali lang pong sundin ang kapahayagan ng Diyos na kanyang binibigay sa atin. One Spirit that joined us together. There is one body, one Spirit, just as we were called to one hope when you were called. Tayo po lahat ay nananampalataya na tayo tinawag ng Diyos. Lalo tayong mga believers, inisuko na po natin ang ating private life sa kapangyarihan ng Panginoon na nagligtas sa atin mula sa kapahamakan. Tayo po'y tinawag, hindi po tayo tinakwil. Kaya ano man po, kahit tayo tinatakwil ng mundo, salamat po. Dahil tayo tinatanggap, tayo tinawag ng Panginoon. Amen. Pero kung tayo ay kaibigan ng mundo, yan po ang nakakatakot. Amen. Yeah. Kasi, if you are a friend of the world, ano po kasunod doon? You are enemies of God. Hindi po yung magkasama. Hindi po tayo, yung isang paa natin ay nasa Panginoon, yung isang paa ay nasa mundo. Mahahati po tayo. We have to be loving God with all our hearts, with all our soul, with all our might, with all our strength, and loving one another as we love ourselves. Madali lang po yan. Cross din po yan eh. Madali lang po sundin. We have one body, one Spirit that joined us together. Colossians, 1 Corinthians 6:17. Mula sa one Spirit. So tayo po may isang Ama, isang Panginoon, isang bautismo, isang Diyos na siya, the Father of all and above all. Ang tumawag po sa atin ay Diyos. But whatever is united with the Lord is with Him in one Spirit. Tayo po ay nabibigkis ng iisang Espiritu. Kaya huwag po natin tingnan ng ating kapwa pastor o mananampalataya ay ating kaaway. Tayo po'y magkakakampi. Amen. Dahil isang Espiritu lang. Kung siya'y nakakalimot at siya'y nakaaway, akapin po natin bilang kapatid at sabihin natin na yung pagmamahal ng Panginoong Yesus ay siya rin pagmamahal na dumadaloy sa atin at sa Kanya. Upang maganap natin ang kalooban ng Diyos, na we will show forth, maipahayag natin ang kalwalhatian ng Diyos sa pagitan ng ating buhay. Ano po ba ang kasangkapan? Ano po ba ang kaparaanan na tayo pinag-iisa ng Panginoon? Colossians 3:14. Above all, higit sa lahat, overall, it is put on love, which binds them together in perfect unity. Above all circumstances, above all gulo, above all kahirapan, above all na ginagawa ng iba sa atin. Tayo po ay nabigkis ng isang espiritu ng pag-ibig. Kaya huwag po natin bigyan ng kahalagahan
yung mga ginagawa ng iba sa atin na tayo ginugulo o tayo kanyang inaaway. Above all kahirapan, above all kaguluhan, above all lahat yan, put on love. Pag-ibig po ang susi ng lahat. Dahil pag-ibig ay galing sa Diyos. Amen. Perfection of everything. Sa verse 15 po, let the peace of God rule your heart, which is also, let the peace of Christ rule in your heart, as you were called to peace and to be thankful. Higit sa lahat, bayaan natin ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa ating puso. Sapagkat tayo tinawag sa isang katawan, iisang espiritu, tayo po ay manatili sa pagpapasalamat. Verse 6, dito po ako magtatapos. Verse 6 ng Colossians 3. Let the message. Colossians 3, 16. Let the word of God will richly in you, in all wisdom. Let the message of Christ dwell in you in ever, as you are called. In all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual singing of grace in you in the heart to the Lord. Tayo po'y manatili sa kaunawaan, sa pagtuturo, sa pagpapahayag, sa bawat isa na meron po tayong pagpupuri, singing hymns and spiritual songs unto the Lord. Amen. Yung pong Ephesians, ang simbahan ito po ng Panginoon sa magitan ng ating pastor ay nagpapaalala sa atin na punuin natin ang ating buhay ng salita ng Diyos. Hindi lamang po natin binabasa ito ng malakas, binabasa natin ito ng malakas para sa ating sarili dahil ang narinig ng ating tenga ay meron pong veins na pumupunta sa ating puso. Pumupuno sa ating puso ang salita ng Diyos na ating narinig. Kaya kailangan po ito hindi mawalay sa ating pandinig upang ito'y makarating sa ating puso. Ang Ephesians chapter 3, verses 16 to 21, ay ginawa po naming panalangin. Kami po bilang anak ay nananalangin tuwing alas 7 ng gabi hanggang alas 8:30 ng gabi. At ito pong itong Ephesians 3, 16 to 21 ay ginawa naming panalangin. Ganito po ang aming panalangin as I close. Dear Abba Father, dear Lord Jesus, dear Holy Spirit, we pray that out of your glorious riches, you may strengthen us, your temple, your body, with power of the Holy Spirit through our inner being. That Christ may dwell in our hearts through faith, and that we, your temple, your body, may be filled to the fullness, will be rooted, that our hearts will be filled with faith, and we pray that we are being rooted and established in love, that we may have power together with all the Lord's people to grasp how wide, how long, how high, how deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that we, your temple, your body, may be filled to the measure of all the fullness of God. Now unto Him, who is able to do great and measurable more than we could ask or imagine, and to Thee alone be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever.
Amen. So that is Ephesians 3:16-21 na ginawa po namin panalangin gabi. Hallelujah. As we come